Noong bata pa ako, madalas akong tinatakot ng lola ko tungkol sa gubat na nasa likod ng baryo namin. Kapag sumasapit ang 6:00 ng gabi at nagsisimula ng lumamig ang hangin, lagi niya akong pinapapasok ng bahay habang mahigpit na nakasara ang lahat ng bintana. Sabi niya, may mga matang nakatingin mula sa dilim. Mga nilalang na hindi raw dapat pinapansin kahit pa marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Noon, akala ko isa lang yung paraan para hindi ako gumala sa gabi. Pero habang tumatanda ako, doon ko unti-unting napagtanto na may mas malalim na dahilan kung bakit takot na takot ang lola ko sa gubat na iyon. Lumaki akong kaming dalawa lang ang magkasama sa maliit naming bahay sa paanan ng bundok. Hindi ko na nakilala ang mga magulang ko dahil maaga raw silang namatay sa aksidente. Si Lola Sion ang nagpalaki sa akin. Tahimik siyang babae at bihirang magsalita tungkol sa nakaraan. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa pamilya namin, lagi niyang iniiwas ang usapan. Pero may isang bagay na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin mula pagkabata. Huwag na huwag kang pupunta sa gitna ng gubat kapag kabilugan ng buwan. Hindi ko alam kung bakit pero bawat beses na sinasabi niya iyon, parang may lungkot at takot sa mga mata niya. Minsan pa nga, nagising ako isang gabi na umiiyak siya habang hawak ang isang lumang kwintas na pilak. Nang napansin niyang gising ako, agad niya iyong itinago at yinakap ako ng mahigpit na para bang may kinatatakutan siyang mawala. 22 taong gulang na ako nang magsimulang magbago ang lahat. Namatay si Lola Sion sa gitna ng tag-ulan. Tahimik lang ang naging burol niya dahil kakaunti lang ang kamag-anak naming natira sa baryo. Halos buong magdamag akong nakaupo sa tabi ng kabaong niya habang pinapakinggan ang malalakas na patak ng ulan sa bubong. Hindi ko maipaliwanag noon pero pakiramdam ko ay may mali. Parang may kung anong mabigat na bagay na unti-unting bumabalot sa buong bahay namin. Pagkatapos ng libing, ako na lang mag-isang naiwan sa bahay. Doon nagsimula ang mga panaginip. Sa unang gabi, napanaginipan ko ang isang madilim na kagubatan. Naglalakad ako roon ng nakapaa habang malamig ang hangin at may manipis na hamog sa paligid. Hindi ko makita ang dulo ng daan pero pakiramdam ko ay may hinihintay ako. Maya-maya, may isang lalaking lumabas mula sa dilim. Matangkad siya, maputi ang balat at halos kasing itim ng gabi ang buhok niya. Ngunit ang pinaka hindi ko malimutan ay ang mga mata niya. Kulay ginto ang mga iyon at parang kumikislap sa dilim. Hindi siya nagsasalita, nakatitig lang siya sa akin habang unti-unting lumalapit. Hindi ako natakot noon. Ang totoo, kakaiba ang pakiramdam ko habang nakatitig sa kanya. Para bang matagal ko na siyang kilala kahit ngayon ko lang siya nakita. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, may malamig na boses akong narinig mula sa likod ko. Patayin mo siya bago mahuli ang lahat. Paglingon ko, wala namang tao. Pagbalik kong tingin sa lalaki, nakita kong duguan na ang dibdib niya habang may hawak akong punyal. Napabalikwas akong gising. Halos hindi ako makahinga noon habang pawis na pawis akong nakaupo sa kama. Akala ko simpleng bangungot lang iyon dahil sa lungkot ko sa pagkamatay ni Lola. Pero sumunod na gabi, ganung ulit ang panaginip ko. At sa bawat gabing lumilipas, mas lumilinaw ang mukha ng lalaking iyon. Minsan pa nga, nakatayo lang siya sa gitna ng ilog habang nakatitig sa akin. Minsan naman, nasa ilalim kami ng isang malaking puno habang mahina siyang nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ngunit palaging pareho ang ending ng panaginip. Dugo, punyal, at ang boses na inuutusan akong patayin siya. Nagsimula akong mawalan ng maayos na tulog dahil doon. Madalas akong magising ng madaling araw na nanginginig habang nakatingin sa madilim kong kwarto. Minsan pa nga, pakiramdam ko ay may nakatayo sa labas ng bintana ko kahit wala naman akong makita kapag sumisilip ako. Hanggang isang gabi, nawalan ng kuryente sa buong baryo dahil sa malakas na bagyo. Habang naghahanap ako ng kandila sa lumang cabinet ni Lola, may napansin akong kahong-kahoy na nakatago sa ilalim ng mga damit niya. Hindi ko pa iyon nakikita kahit kailan. May kakaibang simbolong nakaukit sa takip nito na parang mga ugat ng puno na paikot.
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan habang hawak iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at doon ko nakita ang isang lumang punyal. Manipis ang talim nito at kulay pilak, ngunit kakaiba ang hawakan dahil may nakaukit na simbolo na kapareho ng nasa kahon. Kahit mukhang luma na iyon, parang bago pa rin ang talas ng talim. Kasabay ng paghawak ko sa punyal, biglang lumakas ang hangin sa labas. At saka ko narinig. May kumakatok sa bintana. 3 mababagal na katok. Tok, tok, tok. Unti-unti akong napalingon doon habang mabilis ang tibok ng puso ko at halos mawalan ako ng hininga nang makita ko ang isang lalaki sa labas ng bahay. Basa siya ng ulan habang nakatayo sa gitna ng dilim at kahit malayo siya, malinaw kong nakita ang kumikislap niyang gintong mga mata. Hindi ako agad nakagalaw matapos kong makita ang lalaking nakatayo sa labas ng bintana namin. Para akong nanigas habang mahigpit na hawak ang punyal na nakita ko sa kahon ni Lola. Malakas ang ulan noon at halos hindi ko na marinig ang ibang tunog sa paligid. Pero malinaw na malinaw sa akin ang itsura niya. Basa ang mahabang buhok niya at nakadikit sa maputi niyang banat. Nakasuot siya ng maitim na damit na tila lumang kasuotan mula pa sa ibang panahon. Pero higit sa lahat, hindi ko makalimutan ang mga mata niya. Kulay ginto. Parehong-pareho sa lalaking paulit-ulit kong napapanaginipan. Bigla siyang humakbang palapit sa bintana at doon ako natauhan. Napaatras ako habang mabilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pakinamdam ko ay kilala ko siya kahit hindi pa kami nagkikita kailanman. Muli siyang kumatok. Mas mabagal, mas mahina, pero mas nakakatakot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero agad kong hinila ang kortina at tumakbo palayo sa bintana. Halos madapa pa ako sa pagmamadali habang nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko noon ay may malamig na hanging umiikot sa buong bahay. At saka ko narinig ang boses niya. Buksan mo ang pinto. Mahina lang iyon pero malinaw na malinaw kong narinig kahit malakas ang ulan. Napahinto ako sa gitna ng sala habang pinipilit huminga ng maayos. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang epekto ng boses niya sa akin. Hindi iyon galit, hindi rin nakakatakot. Sa halip, para iyong boses ng isang taong matagal nang naghahanap. Hindi ko siya sinagot. Ilang segundo ang lumipas bago ko narinig ang mga yabag niya palayo sa bahay. At pagkatapos noon, biglang tumahimik ang paligid. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa tahol ng mga aso sa labas. Halos hindi ako nakatulog buong gabi dahil sa nangyari. Nang sumilip ako sa bintana, wala na ang lalaki. Pero may nakita akong kakaiba sa putik sa labas ng bahay. Mga bakas ng paa. At hindi iyon pangkaraniwang yapak. Parang may mahahabang kuko ang dulo ng mga daliri nito. Kinilabutan ako habang nakatitig doon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka epekto lang iyon ng pagod at takot. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may kung anong mali. Mula nung namatay si Lola, parang may nagising na bagay sa paligid ko. Kinagabihan nagpunta ako sa bahay ng matalik kong kaibigan si Teresa dahil hindi ko na kayang mag-isa sa bahay. Siya lang ang halos kaedad ko sa baryo at siya rin ang madalas kong kasama noon pa man. Habang nagkakape kami sa kusina nila, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga panaginip ko at sa lalaking nakita ko sa bintana. Pero imbis na matawa, biglang nanahimik si Teresa. Totoo pala, mahina niyang sabi. Napakunot noo ko. Anong ibig mong sabihin? Nag-alangan muna siya bago tumingin sa akin. May kwento noon dito sa baryo. Sabi ng matatanda, may isang prinsipe raw ng mga engkanto na nakatira sa gitna ng gubat. Tuming may taong nakatakdang mamatay o may mangyayaring masama, nagpapakita raw iyon. Natawa ako ng pilit kahit nakakabahan. Teresa, hindi nakakatuwa. Hindi ako nagbibiro, sagot niya habang seryoso ang mukha. Noong bata tayo, hindi ba napansin mong laging takot si Lola Sion kapag nababanggit ang gubat? Hindi ako agad nakasagot dahil tama siya. Bigla kong naalala ang ilang beses na nagigising ako noon dahil naririnig kong may kausap si Lola sa labas ng bahay tuwing gabi. Akala ko dati ay mga kapitbahay lang namin. Pero ngayong iniisip ko, wala namang palang bahay malapit sa amin. Habang pauwi ako ng gabing iyon, mas lalo akong hindi mapakali.
Pakiramdam ko ay may matang nakasunod sa bawat hakbang ko. At nang madaanan ko ang lumang daan papunta sa gubat, may narinig akong mahinang bulsang. Lumapit ka. Napahinto ako. Mahina lang iyon pero malinaw. Napalingon ako sa madilim na gubat habang malamig na hangin dumaan sa paligid ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin papasok doon. Dapat ay tumakbo akong pauwi. Dapat ay hindi ko pinansin iyon. Pero parang nawalan ako ng kontrol sa sarili kong mga paa. Unti-unti akong naglakad papunta sa loob ng gubat habang mahigpit na hawak ang punyal sa bulsa ko. Habang palalim ng palalim ako sa kagubatan, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Wala akong naririnig na kuligil, wala ring hangin. Tanging tunog lang ng mga yabag ko sa basang lupa. At pagkatapos noon, nakita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng mga puno habang natatamaan ng liwanag ng buwan ng mukha niya. Mas gwapo siya kaysa sa panaginip ko, pero mas nakakatakot din. Dahil hindi normal ang presensya niya. Ramdam ko yun sa bawat hininga ko, para bang ang buong paligid ay umiikot lang sa kanya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang dahan-dahan lumalapit. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Matagal kitang hinintay. Napaatras ako habang mabilis ang tibok ng puso ko. Sino ka? Sandali siyang natahimik bago tumingin sa hawak kong bulsa kung saan nakalagay ang punyal. At saka siya bahagyang ngumiti. Ang lalaking nakatakdang mamatay sa kamay mo. Hindi ako agad nakasagot matapos kong marinig ang sinabi niya. Para akong nawalan ng hangin habang nakatitig sa kanya sa gitna ng madilim na gubat. Ang lamig ng paligid pero mas malamig ang pakiramdam na gumapang sa buo kong katawan nang banggitin niyang ako ang nakatakdang pumatay sa kanya. Mabilis akong napaatras. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi siya mukhang galit o nagbabanta. Sa halip, parang pagod ang mga mata niya. Parang matagal na niyang tanggap ang isang bagay na ako lang ang hindi nakakaalam. May iniwan bang kwento sa iyo ang lola mo? Tanong niya. Napalunok ako. Wala. Bahagya siyang yumuko na tila hindi nagulat sa sagot ko. Ganun nga ang gagawin niya. Humangin ng malakas at nagsimulang gumalaw ang mga dahon sa paligid namin. Doon ko napansin na kahit malamig ang gabi, hindi siya nanginginig kahit basa siya ng ulan. At habang mas tumatagal akong nakatingin sa kanya, mas lalo kong napapansin na hindi talaga siya ordinaryong tao. Napakakinis ng balat niya na tila walang kahit anong piklat. Ang mga mata niya ay parang totoong kumikislap sa dilim. At higit sa lahat, kakaiba ang presensya niya. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ay parang humihinto ang paligid kapag gumagalaw siya. Bigla kong naalala ang punyal na nasa bulsa ko. At sa mismong sandali iyon, parang uminit iyon sa pagkakahawak ko. Napatingin siya sa kamay ko. Dinadala mo pala talaga. Mas lalo akong kinabahan. Sino ka ba? Ilang segundo siyang natahimik bago siya tuluyang lumapit. Hindi ko na malayang umatras ulit ako hanggang sa tumama ang likod ko sa puno. Ako si Ilyon, mahina niyang sabi. Tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto. Parang bumagsak na malamig na tubig sa ulo ko. Napailing ako agad. Hindi totoo iyan. Alam kong mahirap paniwalaan. Hindi, imposible. Mga kwento lang ang mga engkanto. Ngulit bago pa ako makapagsalita ulit, biglang humangin ng napakalakas. Kasabay noon, may narinig akong mga mahihinang bulong mula sa paligid. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga iyon. At siyaka ko nakita. Unti-unting lumiwanag ang mga mata niya. Nahugpitan ang hawak ko sa punyal habang halos mawalan ako ng balanse sa takot. Hindi kita sasaktan, sabi niya agad nang napansin ang reaksyon ko. Pero hindi ako mapakali. Lumayo ka sa akin. Sa unang pagkakataon nakitaan ko siya ng lungkot sa mukha. Kung gusto kitang saktan, matagal ko nang ginawa.
Hindi ko alam kung bakit pero mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi iyon tunog pagbabanta, parang katotohanan lang. At bago pa ako makapag-isip, biglang may malakas na kaluskos mula sa likod ng mga puno. Napalingon kaming dalawa. Maya-maya, may lumitaw na maitim na nilalang mula sa dilim. Halos mapahiyaw ako nang nakita ko iyon. Hindi ko alam kung tao ba iyon o hayop. Nakayupo itong gumagapang sa lupa habang sobrang haba ng mga braso nito. Maitim ang balat at mamumula ang mga mata. At nang bumukas ang bibig niya, nakita ko ang mahahabang pangil. Hindi ako makagalaw. Pero si Ilyon nanatiling kalmado. "Tumakbo ka," mahina niyang sabi. Hindi pa man ako nakakakilos ay mabilis nang sumugod ang nilalang papunta sa akin. Napapikit ako sa takot, pero isang malakas na sigaw ang narinig ko kasunod ng malakas na hangin. Pagdilat ko, nakita kong nasa harapan ko na si Ilyon habang hawak niya sa leeg ang nilalang. Naglalakad ang mga gintong ugat sa mga braso niya habang mahigpit niyang pinipigilan ng halimaw. At pagkatapos, biglang nagliyab ang mga mata niya. Napaatras ako sa gulat nang maglaho ang nilalang parang abo sa hangin. Muling nanahimik ang buong gubat. Halos hindi ako makahinga habang nakatitig sa kanya. Totoo siya. Totoo ang lahat. Dahan-dahang bumalik sa normal ang itsura niya, pero ramdam kong mas mabigat na ngayon ang katahimikan sa pagitan namin. Ano iyon? Mahina akong tanong. Isa sa mga nilalang na sumusunod sa amoy ng punyal. Napatingin ako agad sa bulsa ko. Bakit? Dahil hindi ordinaryong sandata ang dala mo. Unti-unti siyang lumapit ulit sa akin, habang sa pagkakataong ito, hindi na ako agad umatras. Ang punyal na iyan, sabi niya habang nakatingin sa akin, ang tanging sandatang kayang pumatay sa akin. Parang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may sakit akong naramdaman nang narinig iyon. Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko dapat iniisip iyon. Pero habang nakatingin ako sa kanya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, bigla kong naalala ang mga panaginip ko. Ang mga mata niya, ang dugo ang dibdib niya, at ang pakiramdam na parang matagal ko na siyang hinahanap kahit hindi ko alam kung bakit. Bakit ako? Mahina akong tanong. Sa unang pagkakataon, umiwas siya ng tingin. Dahil ikaw lang ang may kakayahang wakasan ng sumpa. Bago ko pa siya matanong kung anong sumpa ang tinutukoy niya, biglang may malakas na sigaw mula sa malayo. Parang mga taong naghahanap. Napalingon ako sa direksyon ng baryo. Mga kapitbahay namin pala na may dalang ilaw at sumisigaw ng pangalan ko. Bigla akong naramdaman ng takot. Pagbalik kong tingin kay Ilyon, seryoso na ulit ang mukha niya. Kailangan mo nang umuwi. At ikaw, hindi pa dapat tayong nakikitang magkasama. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ayokong umalis doon. Kahit natatakot ako sa kanya, may parte akong gustong manatili. Ngunit bago pa ako makapagsalita, umatras na siya papunta sa dilim ng gubat. At huwag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo ako. Bago tuluyang humakbang palayo. Ilyon, napahinto siya. Bakit parang kilala ko na kita? Ilang segundo siyang natahimik at pagkatapos bahagya siyang nimiti. Dahil matagal ko nang kitang napapanaginipan. Pagbalik ko sa baryo ng gabing iyon, pakiramdam ko ay hindi na ako ang dating ako. Habang naglalakad ako pa uwi kasama ng mga kapitbahay naming naghahanap sa akin, halos wala akong marinig sa mga sinasabi nila. Ang tanging laman ng isip ko ay ang mga mata ni Ilyon at ang paraan ng pagkakasabi niya ng pangalan ko. Parang matagal na talaga niya akong kilala. Parang may koneksyon kaming hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa bahay,
Agad kong isinara ang lahat ng bintana at pinto. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang inilalabas ko ang punyal mula sa bulsa ko. Ngayon ko lang iyon tuluyang nasilip ng mabuti sa ilalim ng ilaw ng kandila. Napakaganda ng pagkakagawa nito. May mga simbolong nakaukit sa talim na parang gumagalaw kapag natatamaan ng liwanag. At habang nakatitig ako roon, bigla kong naalala ang sinabi ni Ilyon. Ang taming sandatang kayang pumatay sa kanya. Dapat ay natakot ako. Dapat ay itinapon ko na ang punyal. Pero hindi ko magawa. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may humihila sa akin pabalik sa kanya kahit alam kong delikado siya. Kinabukasan, hindi ako mapakali bugong araw. Habang naglalaba ko sa likod ng bahay, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa gubat. Minsan pa nga, akala ko nakita ko ang isang anino sa pagitan ng mga puno, pero agad din itong nawala. Pagsapit ng gabi, muli akong nanaginip. Nasa parehong gubat ulit ako ngunit mas maliwanag ngayon ang paligid. Naroon si Iliwin sa ilalim ng isang napakalaking puno habang nakatalikod sa akin. Nang lumapit ako, nakita kong duguan ang likod niya na para bang nakipaglaban siya sa kung sino. Ilyon, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero bago pa siya makapagsalita, may bigla na lang lumitaw na maitim na usok sa paligid namin. Unti-unting bumalot iyon sa katawan niya habang may mga boses na bumubulong. Patahin mo siya. Tapusin mo na. Kapag hindi mo ginawa, lahat ay mamamatay. Napaatras ako habang nanininig. At pagkatapos, nakita kong may hawak na naman akong punyal. Nakatutok iyon sa dibdib niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi siya natatakot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ng kamay kong may hawak ng sandata. Kapag dumating ang oras, bulong niya, "Sana kayanin mo." Nagising akong hinihingal habang basa ng pawis ang buong katawan ko. Madilim pa ang paligid noon pero ramdam kong may kakaiba sa hangin. At saka ko naamoy. Amoy ng basang lupa at malamig na hangin mula sa gubat. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. At doon ko siya nakita. Nakatayo na naman siya sa labas ng bahay. Tahimik lang. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako natakot katulad ng dati. Unti-unti akong lumabas ng bahay habang mahigpit ang kapit ko sa shawl na nakabalot sa balikyot ko. Malamig ang gabi at mahina ang hamog sa paligid. Hindi siya gumalaw habang papalapit ako. "Bakit ka nandito?" Mahina kong tanong. "Tinitiyak ko lang na ligtas ka." Napakunot noo ko. "Mula kanino?" Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan ng gabing iyon, doon ko napansin na may sugat siya sa gilid ng leeg. Mahaba iyon at parang kagat ng hayop. "Anong nangyari sa'yo?" Bahagya siyang umiwas ng tingin. "May mga linalang na hindi natutuwa na nakita mo ako." Bigla kong naalala ang maitim na nilalang na umatake sa akin sa gubat. Dahil ba sa punyal? Tumanggo siya. Tumatakas na ang ilang nilalang mula sa ilalim ng gubat. At habang hawak mo ang sandatang iyan, maaamoy ka nila. Napayakap ako sa sarili ko. Bakit hindi mo nalang kunin sa akin? Bigla siyang natahimik. At maya-maya, tumingin siya direkta sa mga mata ko. "Kasi ikaw lang ang pwedeng humawak niyan." Parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko matapos marinig yun. Tahimik kaming dalawa sandali habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid namin. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang kakaiba sa kanya. Hindi siya mukhang halimaw. Hindi rin siya katulad ng mga nakakatakot na nilalang sa kwento ng matatanda. Sa totoo lang, mas mukha siyang isang taong pagod na mag-isa. "Hindi ka ba natatakot sa akin?"
Bigla niyang tanong. Dapat oo ang sagot ko, pero hindi iyon ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam. Bahagya siyang ngumiti at hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init akong naramdaman sa dibdib ko nang nakita ko iyon. Unti-unti siyang lumapit hanggang halos magkalapit na kami. Ramdam ko ang kalamig niyang presensya, pero hindi iyon nakakapanindig balahibo gaya ng inaasahan ko. Sa halip, kakaibang lungkot ang naramdaman ko habang nakatitig sa kanya. Bakit pakiramdam ko? Mahina kong sinabi. Parang matagal na kitang kilala. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa buwan bago muling bumaling sa akin. Kasi minsan na kitang nakita noon. Napakunot noo ko. Kailan? Noong bata ka pa. Nalamig ako. Naalala ko bigla ang isang lumang alaala noong siguro ay 7 o 8 taong gulang pa ako. Isang gabi noon, nagising ako at nakita kong may lalaking nakatayo sa labas ng bahay habang kausap ni Lola. Hindi ko maalala ang mukha niya dahil madilim noon, pero naaalala ko ang mga mata. Kulay ginto. Napaatras ako ng bahagya. Ikaw yun? Tahimik siyang numingo. Bakit? Saglit siyang natahimik, tila nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo. At dahil mula nang ipinanganak ka, mahina niyang sinabi, ikaw na ang nakatadhana sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon matapos sabihin ni Elion na mula pa raw nang ipanganak ako ay nakatadhana na ako sa kanya. Paulit-ulit iyong umiikot sa isip ko habang nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may bahagi sa akin na gustong paniwalaan siya kahit imposible ang lahat ng nangyayari. Engkanto, sumpa, punyal, tadhana. Pakiramdam ko ay unti-unti akong hinihila sa isang mundong hindi ko alam kung paano tatakasan. Kinabukasan, nagising akong mabigat ang pakiramdam. Maaga pa noon at makapal pa ang hamog sa paligid ng baryo. Habang nagtitimpla ako ng kape, napansin kong may kakaibang katahimikan sa bahay. Dati, kahit mag-isa lang kami ni Lola, parang buhay pa rin ang paligid dahil lagi siyang may ginagawa o kinakanta. Ngayon, parang malamig na malamig ang bahay. At mas lalo kong nararamdaman iyon dahil sa mga lihim na unti-unti kong nadidiskubre. Habang naglilinis ako ng mga gamit ni Lola, muli kong nakita ang kahon pinaglagyan ng punyal. Ngayon ko lang napansin na may nakatagong papel sa ilalim nito. Lumang-luma na iyon at halos kupas na ang tinta. Nang buksan ko, agad bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil pangalan ko ang unang nakasulat. Kasunod noon ay isang pangungusap na tila naminginig pang isinulat. Kapag dumating ang araw na makita mo siya, huwag mong hayaang malinlang ka ng puso mo. Napaupo ako habang nanginginig ang mga kamay ko. At sa ibaba ng sulat, naroon ang pangalan ni Lola. Mabilis kong binasa ang kabuuan ng liham. Hindi detalyado ang mga nakasulat pero sapat iyon para mas lalo akong guluhin. Ayon kay Lola, may isang sumpang matagal nang nakatali sa pamilya namin. Isang sumpang nagsimula pa raw sa panahon ng nanay ko. Hindi niya isinulat ng direkta kung ano iyon, pero paulit-ulit niyang binanggit ang isang bagay. Kapag nahulog daw ang loob ko sa kanya, mawawala ang kakayahan kong gawin ang dapat kong gawin. At alam kong si Elion ang tinutukoy niya. Hindi ko na malayang napaiyak ako habang hawak ang liham. Pakiramdam ko ay mas lalo lang lumalalim ang misteryong kinaharap ko. At higit sa lahat, nagsisimula na akong matakot sa sarili kong nararamdaman. Dahil kahit pilit kong itinatanggi, hindi ko may kakaila na may kakaiba kong koneksyon kay Elion. Pagsapit ng gabi, muli ko na naman siyang nakita. Nakatayo siya sa may dulo ng daan papunta sa gubat habang tinatanggay ng hangin ng mahaba niyang buhok. Hindi ko alam kung paano niya nalalaman kung kailan ako lalabas pero parang lagi siyang naroroon kapag iniisip ko siya. Hindi ko siya nilapitan agad, pero siya ang unang nagsalita. May nakita kang iniwan ng lola mo. Hindi iyon tanong. Napakunot noo ako. Paano mo nalaman?
dahil alam kong hindi niya sasabihin sa'yo ang buong katotohanan. Unti-unti akong lumapit habang mahigpit ang hawak ko sa sulat. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Tahimik siyang nakatingin sa akin sandali bago siya huminga ng malalim. Hindi ka ordinaryong tao. Parang may humigpit agad sa dibdib ko. Ano? May dugo ng engkanto sa pamilya mo. Napailing ako agad. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit ikaw lang ang kayang humawak sa punyal? Hindi ako agad nakasagot dahil tama siya. Mula nang nakita ko ang sandata, ni isang beses hindi ako nasugatan nito kahit sobrang talas-untalim. At tuwing hinahawakan ko yun, parang may kung anong gumagalaw sa loob ng katawan ko. Unti-unti akong kinakabahan habang nakatitig kay Ilyon. Sino ba talaga ang nanay ko? Sa unang pagkakataon, nakita kong nag-iba ang ekspresyon niya. Parang may lungkot. Ang ina mo, mahina niyang sabi, ay dating bahagi ng kaharian namin. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano? Hindi siya lubos na tao. Parang gusto kong tumakbo noon. Pakiramdam ko ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Noong una kitang nakita, kamukha mo siya. Napahigpit ko ang hawak sa sulat. At ang tatay ko? Hindi siya agad sumagot. Pero sapat na ang katahimikan niya para lalo akong kabahan. At maya-maya, sinabi niya ang bagay na tuluyang nagpayanig sa mundo ko. Ang tunay mong ama ay dating hari ng mga engkanto. Parang nawalan ako ng balanse. Napaatras ako habang mabilis ang paghinga ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Hindi! Imposible! Sinubukan kang ilayo ng lola mo sa lahat ng ito. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Pero habang tumatanda ka, mas lumalakas ang dugo na nasa loob mo. Biglang uminit ang bulsa ko kung saan nakalagay ang punyal. Napahawak ako roon agad. At sa mismong sandaling iyon, biglang humangin ang napalakas sa paligid namin. Kasabay noon, may mga mahihinang bulbong na naman akong narinig sa gubat. Pero ngayon, mas malinaw na. Talhin mo siya. Nagising na siya. Oras na. Napalingon ako sa paligid habang nanginginig. Ilyon? Bigla siyang naging seryoso. Atras. Pero bago pa ako makahakbang, may mga aninong lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. 3 sila. Matatangkad, nakaitim, at may mga matang kumikilos sa dilim. At nang tumingin sila sa akin, sabay-sabay silang lumuhod. Maligayang pagbalik, prinsesa. Parang tumigil ang buong mundo ko nang marinig kong tinawag nila akong prinsesa. Hindi ako agad nakagalaw habang nakatitig sa 3 nilalang na nakaluhod sa harapan ko. Hindi sila mukhang tao. Kahit kahawig nila ang anyo ng ordinaryong lalaki, may kakaiba sa paraan ng pagtititig nila. Masyadong malamig, masyadong tahimik, at ang mga mata nila ay tila kunikislap na parang sa hayop kapag natatamaan ng liwanag. Unti-unti akong umatras. Hindi niya ako kilala, mahina akong sabi. Pero hindi sila gumalaw. Matagal ka naming hinintay. Sabi ulit ng isa. Napatingin ako agad kay Ilyon. Napansin kong matalim na ang tingin niya sa 3 nilalang habang bahagyang humaharang sa akin. Umalis kayo rito, malamig niyang sabi. Dahan-dahang tumayo ang lalaking nasa gitna. Mahaba ang buhok nitong halos abuti ng balikat at maputlang maputla ang balat. Hindi namin siya sasaktan, mahal na prinsipe, sagot nito. Nais lamang siyang makita ng konseho. Bigla kong kinabahan. Konseho? Mga pinuno ng kaharian ng mga engkanto. Sagot ni Ilyon nang hindi inaalis ang tingin sa kanila. At hindi pa siya handa. Parang mas lalo akong nalilito. Bawat minuto mas dumadami ang tanong sa isip ko pero wala man lang malinaw na sagot. Pakilamdam ko'y para akong basta na lamang itinapon sa gitna ng isang mundong hindi ko maintindihan. Sumama ka sa amin, sabi ng isa pang nilalang habang nakatingin sa akin. Naghihintay ang kaharian sa pagbalik mo. Hindi ako sasama, mabilis kong sagot. Tahimik silang 3 sandali at maya-maya ngumiti ang nasa gitna. Hindi mo pa nauunawaan kung sino ka. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Kasabay noon nagsimulang lumiwanag ang simbolo sa punyal na nasa bulsa ko. Napahawak ako agad roon habang bumilis ang tibok ng puso ko. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumigaw si Ilyon.
Tumakbo ka! Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang papunta sa akin. Napasigaw ako sa takot ngunit agad humarang si Ilyon. Isang malakas na hangin ang sumabog sa paligid nang magsalpukan sila. Napaatras ako habang nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na lakas ni Ilyon. Kumikislap ang mga mata niya habang may gintong liwanag na gumagapang sa balat niya. Halos hindi ko makita ang galaw niya sa sobrang bilis. Maya-ngaya, tumalsik ang isa sa mga nilalang at bumagsak sa puno. Ngunit hindi sila natakot. Sa halip, tumingin lang ulit sila sa akin. At gano'n na nga, bulong ng isa. Pinipili mo na naman siya. Napakunot noo ako. Anong ibig niyang sabihin? Sigaw ko kay Ilyon, pero hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang hinila palapit sa kanya. Atras, madiin niyang sabi. At pagkatapos, may kakaibang liwanag na bumalot sa paligid namin. Napapikit ako dahil sa sobrang liwanag at nang muli akong dumilat, halos mawalan ako ng hininga. Wala na kami sa gubat. Nakatayo kami ngayon sa gitna ng isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Napakalaki ng buwan sa langit at tila mas malapit ito kaysa normal. Ang hangin ay malamig pero mabango. Sa paligid namin ay may mga puno na kumikislap ang mga dahon at mga ilog na tila gawa sa pilak. At sa malayo, nakita ko ang isang napakalaking kaharian. Parang kastilyong gawa sa kristal at liwanag. Hindi ako agad makapagsalita. Ito, bulong ko. Kaharian ng Lunaria, sagot ni Ilyon habang nakatingin sa malayo. Tahanan ng mga engkanto. Pakiramdam ko'y parang nanaginip lang ako. Unti-unti akong lumingon sa paligid habang hindi mapigilan ang pagkamangha at takot. May mga nilalang na naglalakad sa malayo. Mukhang tao ngunit may kakaibang mga mata at presensya. At nang napansin nila ako, isa-isa silang napahinto. Nakatingin silang lahat sa akin. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtititig nila. Parang may halong galit. Bakit parang ayaw nilang sa akin? Mahina kong tanong. Tahimik si Ilyon sandali bago siya huminga ng mabigat. Dahil ikaw ang nasa propesiya. Muli na namang bumigat ang dibdib ko. Anong propesiya ba iyon? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, nagsimula kaming maglakad papunta sa kaharian habang tahimik ang paligid. Habang papalapit kami sa napakalaking tarangkaan ng kastilyo, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. At habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Pagpasok namin sa loob ng kaharian, mas lalo akong namangha. Ang buong lugar ay tila buhay. Ang mga ilaw sa paligid ay hindi apoy, kundi maliliit na lumulutang na bagay na parang bituin. Ang mga pader ay may mga ukit na tila gumagalaw kapag tinitignan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nawawala ang kaba ko. Dahil bawat engkantong madaanan namin ay tumitigil para tingnan ako. At maya-maya may mga bulong-bulong na akong naririnig. Siya na yon, ang papatay sa prinsipe, ang anak ng dating hari. Parang gusto kong mawala ng malay. Napahinto ako sa paglakad habang mabilis ang tibok ng puso ko. Napansin agad iyon ni Ilyon. Tumingin ka lang sa akin, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero ginawa ko. At sa gitna ng napakaraming matang nakatingin sa akin, si Ilyon lang ang naging dahilan kung bakit hindi ako tuluyang natakot. Pero habang nakatitig ako sa kanya, may isang bagay akong napansin. Sa kabila ng pagiging kalmado niya, may lungkot sa mga mata niya. Parang alam niyang habang mas lumalapit ako sa kanya, mas lumalapit din ako sa kapalarang sisirain sa aming dalawa. Habang papalalim ang gabi sa kaharian ng Lunaria, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako kabilang sa lugar na iyon. Kahit napakaganda ng paligid, may kakaibang bigat sa bawat tingin ng mga engkantong nadaraanan namin. Ang iba ay tahimik lang na nakamasid, habang ang iba na may halatang galit. Pakiramdam ko ay isa akong estrangherong aksidenteng napadpad sa isang lugar na matagal nang may lihim tungkol sa akin. Tahimik lang si Ilyon habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo ng kastilyo. Napakataas ng kisame nito at may mga gintong ilaw na tila lumulutang sa hangin. Sa bawat hakbang namin, parang mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa makarating kami sa isang malaking pintuan. Huminto si Ilyon sa harap nito bago tumingin sa akin. Anaman ang marinig mo rito? Huwag kang matatakot. Bago pa ako makasalita, kusa nang bumukas ang pintuan. At agad akong natigilan.
Napakalawak ng silid sa loob. Sa gitna nito ay may mahabang mesa na napapalibutan ng mga nilalang na hindi ko kailanman makakalimutan. Mukha silang tao ngunit masyadong perpekto ang mga mukha nila. Ang ilan ay may mapuputing buhok, ang iba naman may matang kulay pilak o asul na tila kumikislap. At lahat sila ay nakatingin sa akin. Tahimik ang buong silid. Maya-maya tumayo ang isang babae sa dulo ng mesa. Mahaba ang itim nitong buhok at napakalamig ng tingin niya. Siya na pala iyon, malamig niyang sabi. Napahigpit ko ang kapit ko sa laylayan ng damit ko. Lumapit ng bahagya si Ilyon sa akin na tila hinaharangan ako mula sa kanilang mga tingin. Hindi ko siya dinala rito para husgahan ninyo, sabi niya. Ngumiti ng bahagya ang babae pero walang init ang ekspresyon niya. Hindi ba't siya naman talaga ang magiging wakas mo? Nanlamig ako. Napatingin ako agad kay Ilyon pero nanatili siyang tahimik. At sa katahimikang yon, mas lalo kong naramdaman na may mga bagay siyang hindi pa sinasabi sa akin. Ano bang sumpa ang sinasabi ninyo? Tanong ko habang naninginig ang boses ko. Walang sumagot agad, hanggang sa tumingin sa akin ang matandang lalaki na nasa gitna ng mesa. Kapag namatay ang prinsipe, mahina niyang sabi, maliligtas ang kaharian. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa buong katawan ko. At ako ang papatay sa kanya? Mahina kong tanong. Tahimik ulit. At sapat na ang katahimikang yun para sagutin ang tanong ko. Bigla akong nahilo. Napaatras ako habang mabilis ang paghina ko. Ayoko nito. Agad lumapit si Ilyon sa akin. Tumingin ka sa akin. Pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay unti-unting nadudurog ang isip ko sa dami ng katotohanang sunod-sunod kong nalalaman. Ako ba talaga ang dahilan kung bakit mangyayari ito? Hindi agad sumagot si Ilyon. At yun ang mas lalong masakit dahil alam kong totoo. Maya-maya nagsalita ulit ang babae sa mesa. Habang mas tumatagal siyang malapit sa prinsipe, mas lumalakas ang sumpa. Napatingin ako agad sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin? Simula nang dumating ka rito, nagsisimulang magising ang mga nilalang sa ilalim ng gubat. Bigla kong naalala ang maitim na nilalang na umatake sa akin. At hindi lang yan, dagdag pa ng matandang lalaki. Kapag tuluyan mong minahal ang prinsipe, mawawala ang kakayahan mong gawin ang nakatakda. Parang may kumurot sa dibdib ko matapos kong marinig yun. Hindi ko alam kung bakit pero mas nasaktan ako sa ideyang iyon kaysa sa mismong posibilidad na ako ang papatay kay Ilyon. Tahimik na napayuko si Ilyon at sa unang pagkakataon nakita kong parang may guilt sa mga mata niya. Hindi ko siya dapat inilapit sa akin. Mahina niyang sabi. Napatingin ako agad kay Ilyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot agad. At maya-maya tumingin siya direkta sa akin. Nung una kitang makita ulit, dapat iniwasan na kita. Parang may humigpit agad sa dibdib ko. Pero hindi mo ginawa. Bahagya siyang ngumiti pero puno ito ng lungkot. Hindi kita kayang layuan. Biglang nanahimik ang buong silid matapos niyang sabihin yon. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kakaibang init sa dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko dapat maramdaman yon. Hindi dapat. Pero habang tumatagal akong kasama siya, mas lalo kong nakikita na hindi siya halimaw. Pagod lang siya, malungkot, at tila matagal nang mag-isang pasan ang isang kapalarang hindi niya pinili. Maya-maya tumayo ang babae na nasa mesa habang malamig ang tingin sa arakin. Kung ganun, mas lalo siyang magiging panganib. At bago pa ako makapagsalita, biglang inilabas ang isang mahabang pilak na sandata. Agad akong kinabahan, ngunit mas mabilis si Ilyon. Sa isang iglap, nasa harapan ko na siya habang humaharang. Walang gagalaw sa kanya, malamig niyang sabi. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang mga simbolo sa punyal na dala ko. Kasabay noon, may malakas na ugong na umalingaw-ngaw sa bulong kastilyo. At maya-maya, naramdaman kong parang may kung anong nagising sa ilalim ng kaharian. Nagsimula akong manginig habang patuloy ang malakas na ugong na nanggagaling sa ilalim ng kastilyo. Pakiramdam ko ay may kung anong gumagalaw sa kailaliman ng buong kaharian. Ang mga ilaw na lumulutang sa paligid ay nagsimulang kumislap habang ang sahig ay bahagyang umuuga.
Napahawak ako agad kay Ilyon. Anong nangyayari? Tanong ko habang mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa punyal na hawak ko habang lalong lumiliwanag ang mga simbolo rito. At sa unang pagkakataon, nakita kong may takot sa mga mata niya. Hindi pa dapat ito nangyayari. Mahina niyang sabi. Biglang bumukas ang malaking pinto ng silid at may mga engkantong nagmamadaling pumasok. "Prinsipe!" Sigaw ng isa. "Nagigising na ang mga nakakadena!" Biglang nagkagulo ang buong konseho. Ang ilang kanina'y kalmado ay biglang tumayo habang bakas ang pag-aalala sa mga mukha nila. At lahat ng ito ay nagsimula nang dumating siya rito. Malamig na sabi ng babaeng may itim na buhok habang nakatingin sa akin. Pakiramdam ko ay lalo akong nawalan ng hangin. Hindi ko ginusto ang kahit alin dito. Hindi ko naman piniling mapunta doon. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang totoo nga ang sinasabi nila. Na may kung anong nagbabago sa kaharian simula nang dumating ako. Bigla kong napansin na mas umiinit ang punyal sa kamay ko. At maya-maya, may mga imahe akong nakitang parang alaala na pilit pumapasok sa isip ko. Isang babae. Mahaba ang buhok niya at kapareho ko ang mga mata. Nakatayo siya sa gitna ng kagubatan habang umiiyak. At sa harapan niya ay isang lalaking may gintong mata. Isang hari. "Tumakas ka," sabi ng lalaki habang duguan ang katawan nito. "Dalhin mo ang bata." Napahawak ako agad sa ulo ko habang napapikit sa sakit. Biglang nag-alala si Ilyon. "Anong nakikita mo?" Pero bago pa ako makasagot, may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Hindi iyon tunog ng tao. Mas malalim, mas nakakatakot. At pagkatapos noon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Napuno ng takot ang paligid. Narinig ko ang mahinang bulungan ng mga engkanto habang ang iba ay nagsimulang umatras. "Imposible! Nagigising sila! Tuluyan nang nagsisimula!" Biglang hinawakan ni Ilyon ang kamay ko. "Kailangan nating umalis dito." Mabilis niya akong hinila palabas ng silid habang nagkakagulo ang buong kastilyo. Habang tumatakbo kami sa mahahabang pasilyo, napapansin kong nagsisimulang magbago ang paligid. Ang mga pader na dating maliwanag ay unti-unting nagdidilim at may mga aninong tila gumagapang sa mga sulok. "Ano ba talaga ang nagigising?" Tanong ko habang halos hindi makahinga sa kaba. Hindi siya agad sumagot. At nang magsalita siya, mas lalo akong kinabahan. Ang sumpang matagal nang nakakulong sa ilalim ng kaharian. Patuloy kaming tumatakbo hanggang makarating kami sa isang malaking balkonahe na tanaw ang buong lunarya. At doon ko nakita. Sa malayo, sa ilalim ng kagubatan sa likod ng kaharian, may maitim na usok na unti-unting umaakyat sa kalangitan. Kasabay noon, may mga nilalang na nagsisimulang gumapang palabas mula sa kadiliman. Mga matang mapupula, mahahabang katawan, at mga anyong tila hindi dapat umiiral sa mundong iyon. Napaatras ako sa takot. "Ilyon! Hindi sila dapat nakakalabas!" Biglang napasigaw si Ilyon, at habang mas lumalakas ang dugo mo, mas humihina ang pagkakakulong nila. Parang may humidpit agad sa dibdib ko. "Ako ang dahilan nito?" Tahimik lang siya, at sapat na iyon para malaman kong oo. Pakiramdam ko ay gusto kong sumuka sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Mula nung nalaman kong may dugo akong engkanto, parang unti-unting nawawala ang pagkakakilala ko sa sarili ko. At ngayon, pati buhay ng buong kaharian ay tila nadadamay dahil sa akin. Hindi ko ginusto ito. Mahinang sabi ko habang nanginginig. Agad lumapit si Ilyon. Alam ko. Pero bakit parang lahat ng tao rito galit sa akin? Hindi siya agad sumagot.
Maya-maya, tumingin siya sa malayong kagubatan. Dahil natatakot sila. Sa akin? Hindi. Muli niya akong tiningnan. Sa mangyayari kapag dumating ang oras na kailangan mong mamili. Napakunit no ako. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, tila hirap sabihin ang susunod niyang sasabihin. Kapag tuluyan kang nahulog ang loob kay Ilyon, maaaring hindi mo nakakayaning gawin ang nakatakda. Tumigil ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalong bumigat ang pakiramdam ko dahil doon. Hindi ko dapat iniisip yun. Hindi dapat. Pero habang nakatitig ako sa kanya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, mas lalo kong napapansin ang lungkot sa mga mata niya. Parang matagal na niyang tinanggap ang kapalaran niya, at ako lang ang hindi pa handa. Biglang humangin ng malakas. Kasabay noon, may isang matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa likod namin. Paglingon ko, nakita ko ang babaeng may itim na buhok mula sa konseho. Pero ngayon, mas malamig na ang aura niya. At heto na nga ang problema, sabi niya habang nakatingin sa amin. Mas lalo na kayong nagiging malapit. Humakbang siyang palapit habang nakatitig sa akin. Hindi mo pa rin bang naiintindihan? Malamig niyang tanong. Kapag minahal mo ang prinsipe, masisira ang taning pagkakataon para mailigtas ang kaharian. At pagkatapos, dahan-dahan siyang numiti. Dahil ang sumpang sumisira sa lunarya ay nasa loob mismo ni Ilyon. Parang may bumagsak na napakabigat na bagay sa dibdib ko matapos kong marinig ang sinabi ng babae. Napatingin agad ako kay Ilyon, at sa katahimikan niya, doon ko napatunayang totoo iyon. Pakiramdam ko ay biglang lumamig ang buong katawan ko habang nakatitig sa kanya. Ang prinsipe ng mga engkanto na ilang gabi ko nang napapanaginipan, ang lalaking paulit-ulit na nagliligtas sa akin, ang mismong dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang kanilang kaharian. Hindi totoo iyon, mahinang sabi ko. Pero walang nagsalita. Maging si Ilyon ay nanatiling tahimik habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid namin. Dahan-dahang lumapit ang babaeng mula sa konseho habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Maraming taon na naming sinusubukang pigilan ng sumpa, sabi niya. At ang tanging paraan para matapos ito ay ang kamatayan ng susunod na hari. Napaatras ako. Huwag mo siyang takutin, malamig na sabi ni Ilyon. Gumiti ng bahagya ang babae, ngunit puno iyon ng pait. Takot? Sagot nito. Mas mabuti nang malaman niya ang totoo kaysa patuloy mo siyang ilayo sa kapalaran niya. At bago pa ako makasalita, bigla niyang itinaas ang kamay niya. Kasabay noon, may lumitaw na kakaidang liwanag sa hangin. At maya-maya, nakita ko ang mga imahe. Parang mga alaala. Isang batang lalaki. Kulay ginto ang mga mata. Si Ilyon. Naglalakad siya noon sa loob ng kastilyo habang masaya pa ang buong kaharian. Ngunit maya-maya, nagsimulang mangitim ang mga ugat sa kanyang mga braso habang ang mga ilaw sa paligid ay isa-isang namamatay. Kasunod noon ay sigawan, sunog, mga nilalang na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. At si Ilyon, nakaluhod sa gitna ng kaguluhan habang tila nawawalan ng kontrol sa sariling kapangyarihan. Napahawak ako sa bibig ko habang pinapanood iyon. Ang sumpa ay isinilang kasama niya, sabi ng babae. At habang tumatanda siya, mas lumalakas ang kadiliman na nasa loob niya. Unti-unti akong napailing. Hindi ko ayaw paniwalaan iyan. Pero totoo, sagot niya. Kaya ka isinilan. Namlamig ako. Ano? At kaya ka itinago ng lola mo sa mundo ng tao. Parang mabilis na umiikot ang paligid ko sa dami ng katotohanang sabay-sabay kong naririnig. Ang dugo mo, pagpapatuloy niya, ang taming kayang tumapo sa sumpa. Biglang humigpit ang hawak ni Ilyon sa kamay ko. Tama na! Pero hindi na siya pinansin ng babae. Kapag ginamit mo ang punyal, sabi niya habang nakatingin diretso sa akin, mamamatay ang prinsipe at maliligtas ang lunarya. Tahimik ang buong paligid matapos niyang sabihin iyon. At sa unang pagkakataon,
naramdaman kong parang unti-unting nadudurog ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kasakit marinig iyon. Hindi naman ako siya matagal na kilala. Hindi dapat ganun kabigat. Pero habang nakatitig ako kay Ilyon, unti-unti kong nare-realize ang isang bagay na pilit kong itinatanggi mula pa noong una ko siyang makita. Nahuhulog na ang loob ko sa kanya. At yun ang pinakaayaw kong aminin. Biglang humangin ang napakalakas sa paligid namin. Kasabay noon, muling umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw mula sa malayong kagubatan. Pagtingin ko sa ibaba ng kaharian, nakita kong mas marami ng maiitim na nilalang ang sinilalabasan mula sa dilim. At habang lumalakas ang kaguluhan, napansin kong nagsisimulang mangitim ang mga ugat ng leeg ni Ilyon. Agad akong kinabahan. Ilyon! Napapikit siya, tila may matinding sakit na nararamdaman. At nang muli siyang tingnan ako, bahagyang nagbago ang mga mata niya. May kadilimang unti-unting bumabalot sa gintong kulay noon. Napaatras ako sa gulat. Agad iyong napansin ng babaeng mula sa konseho. "Kita mo na?" Malamig na sabi niya. "Nagsisimula na." Biglang humigpit si Ilyon sa ulo niya habang humihinga ng mabigat. Parang may kung anong pilit kinakawala sa loob niya. "Ilyon!" Sigaw ko habang lalapit sana sa kanya. Pero mabilis akong hinarangan ng babae. "Lumayo ka!" Kasabay noon, isang malakas na alang ng kapangyarihan ang sumabog sa ilalim ni Ilyon. Tumalsik kaming lahat paatras. Napaupo ako sa malamig na sahig habang nanginginig. At sa unang pagkakataon, natakot ako kay Ilyon. Hindi dahil gusto niya akong saktan, kundi dahil mukhang nawawala na siya ng kontrol sa sarili niya. Unti-unti siyang tuminala habang nangingitim ang mga ugat sa balat niya. Lumakas ang hangin sa paligid habang ang mga ilaw sa kaharian ay isa-isang namamatay. At saka ko narinig ang boses niya. Pero hindi yun ang boses na kinilala ko. Mas malalim, mas malamig. "Umalis kayong lahat." Parang hindi na siya iyon. Napaluha ako habang nakatingin sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan, biglang bumalik sa isip ko ang mga panaginip ko. Ang duguan niyang katawan, ang punyal sa kamay ko, at ang boses na paulit-ulit na nagsasabing kailangan ko siyang patayin. Biglang uminit ang punyal na dala ko. Parang may kung anong humihila rito palabas ng bulsa ko. Unti-unti kong iyong inilabas habang nanginginig ang kamay ko. At nang napansin iyon ni Ilyon, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. "Tumakbo ka!" Hirap siyang sabi habang pilit nilalabanan ang kadilimang bumabalot sa kanya. Pero hindi ako makagalaw dahil habang nakatingin ako sa kanya, may isang bagay na malinaw na naintindihan ko. Kapag dumating ang oras na kailangan kong mamili, kailangan kong pumili sa pagitan ng lalaking mahal ko at ng buong kaharian ng mga engkanto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig kay Ilyon habang hawak ko ang punyal na unti-unting umiinit sa kamay ko. Pakiramdam ko ay sabay na nadudurog ang isip at puso ko habang pinapanood siyang unti-unting nilalamon ng kadilimang nasa loob niya. Ang hangin sa paligid ay parang sumisigaw habang ang buong kaharian ng Lunaria ay patuloy na nanginginig. Sa malayo, naririnig ko ang mga sigawan ng mga engkanto habang ang maiitim na nilalang ay tuluyan ng gumagapang palabas mula sa ilalim ng gubat. At sa gitna ng lahat ng iyon, Ilyon lang ang nakikita ko. Nakaluhod siya habang nangingitim ang mga ugat sa kanyang balat. Nanginginig ang buong katawan niya na tila pilit niyang nilalabanan ng isang bagay sa loob niya. "Ilyon," umiiyak kong tawag. Nguit nang muli siyang tumingin sa akin, halos mawalan ako ng hininga. Hindi na puro ginto ang mga mata niya. Unti-unti nang nilalamon ang kadiliman ng mga iyon. "Tumakbo ka!" ulit niya habang hirap na hirap huminga. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan siya. At marahil iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Dahil sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa katawan niya. Napahiyaw ang mga engkanto na nasa paligid habang tumilapon sila sa sahig. Maging ang babaeng mula sa konseho ay napaatras habang bakas ang takot sa mukha nito. At heto na nga, mahina nitong sabi, tuluyan ng nagising ng sumpa. Biglang nagdilim ang buong kalangitan sa ibabaw ng Lunaria. Ang dating maliwanag na buwan ay unti-unting natakpan ng maitim na ulap habang ang mga puno sa paligid ay nagsimulang matuyo.
At pagkatapos, narinig ko ang sigaw ni Ilyon. Punong-puno iyon ng sakit. Parang may kung anong pumupunit sa kaluluwa niya. Napaiyak ako habang mabilis akong lumapit sa kanya kahit pilit akong pinipigilan ng mga engkanto. "Lumayo ka!" Sigaw ng babae mula sa konseho. Kapag tuluyan siyang nawala ng kontrol, papatayin ka niya. Pero hindi ako nakinig. Dahil habang nakatingin ako kay Ilyon, alam kong hindi niya gustong mangyari iyon. Paglapit ko sa kanya, agad niyang sinubukang umatras. "Huwag," hirap niyang sabi habang nakapikit. "Natatakot akong masaktan ka." Mas lalo akong napaiyak. At sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, hinawakan ko ang mukha niya. Agad siyang natigilan. Ramdam ko ang lamig ng balat niya habang nanginginig ang mga kamay ko. "Tingnan mo ako," sabi ko habang umiiyak. Dahan-dahan siyang dumilat. At kahit unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ng mga mata niya, naroon pa rin si Ilyon. Naroon pa rin ang lalaking paulit-ulit akong iniligtas. Ang lalaking hindi ko inaasahang mamahalin ko. Biglang uminit ang punyal sa kabilang kamay ko. At kasabay noon, may mga alaala na namang pumasok sa isip ko. Ang nanay ko, siya rin ang may hawak ng punyal noon habang umiiyak sa harap ng dating hari ng mga engkanto. At kapag dumating ang oras, piliin mong iligtas siya kahit kamukhiin ka niya. Napamulat ako habang mabilis ang tibok ng puso ko at doon ko tuluyang naintindihan ang propesiya. Hindi ako isinilang para basta patayin si Ilyon. Isinilang ako para tapusin ang pagiging prinsipe niya. Hindi kamatayan ang kailangan ng sumpa, kundi ang paggawala ng kapangyarihang nakatali sa kanya. Bigla akong napatingin sa punyal habang umiiyak ako. At saka ko naalala ang sinabi sa panaginip ko noon, "Kapag dumating ang oras, sana, kayan mo." Napahigpit ang hawak ko sa sandata habang nanginginig ang buong katawan ko. "Patawarin mo ako." Umiiyak akong bulhon. Napatingin ako ni Ilyon habang unti-unting nawawala ang kontrol niya. At bago pa siya tuluyang lamunin ng kadiliman, mahina siyang ngumiti. Parang alam na niya. Parang matagal na niyang hinihintay iyon. Dahan-dahan kong itinutok ang punyal sa dibdib niya habang bumabagsak ang luha ko. At sa unang pagkakataon, natakot akong mawala siya. "Mahal kita," mahina kong sabi. Nanlaki ang mga mata niya. At pagkatapos, mabilis kong sinaksak ang punyal sa dibdib niya. Kasabay noon, isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa buong lunarya. Napapikit kaming lahat habang umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw sa buong kaharian. Naramdaman kong parang may kung anong naputol sa paligid. Ang kadilimang bumabalot kay Ilyon ay unti-unting nalaho. At kasabay noon, nagsimulang mabasag ang mga simbolo sa buong kaharian. Ang mga maiitim na nilalang ay nagsimulang magliyab at malaho. Ang mga tuyong puno ay unti-unting bumalik sa dati. At habang umiiyak ako sa harapan niya, dahan-dahang hinawakan ni Ilyon ang kamay ko. Pero hindi naginto ang mga mata niya. Naging ordinaryo na lamang ang kulay ng mga iyon. Tahimik siyang nakatingin sa akin na tila nalilito. "At ikaw ay..." mahina niyang tanong. Parang may humawak agad sa puso ko. Dahil sa paraan ng pagtitigit niya sa akin, alam kong nangyari na ang kinatatakutan niya noon pa man. Nawala na lahat ng alaala niya bilang prinsipe ng mga engkanto. Unti-unting nagsimulang maglaho ang kaharian ng Lunarya sa paligid namin. Ang kastilyo ay tila abo na tinatangal ng hangin habang ang mga ilaw ay isa-isang nawawala. At sa gitna ng pagbagsak ng kaharian, nanatili akong nakaluhod sa harapan ni Ilyon habang umiiyak. Dahil nailigtas ko nga siya. Pero kasabay noon, nawala rin ang lalaking unang tumingin sa akin na parang ako ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo.